Bakit ka pa nga naman dadayo sa napakalayong lugar para lang makakain ito? Ang laking tipid mo pati kapag ka ikaw na mismo yung gumawa. Medyo may kamahalan to sa mga bake shop ha, kaya tara, today gagawa tayo ng flavored creme puff. Walang binatbat yung ube ice cream mo pagka ito yung natikman mo, kaya wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Sa isang saucepan, maglagay ng 3 pirasong egg yolk. Meron din ako ditong 1 1/2 cup ng milk, ebap yung ginamit ko pero pwede din ang fresh milk. Naglagay ako dyan ng kaunti muna para hindi mag-crystallize yung egg yolk natin. And then maglagay ng 1/2 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 1/4 cup ng cornstarch, and then haluin natin ng maayos. Once na nahalo na, pwede na nating ilagay yung rest ng gatas natin. Haluin ulit and then isalang sa medium low na apoy. Habang nakasalang to, dapat dire-diretso yung halo. Lalapot to pero wag nyo kagad siya ang aahunin. Kailangan bago nyo siya ahunin, napaka-smooth na nung texture ng custard. After nating ahunin yan, maglalagay na tayo ng flavoring natin. Yum Emulco ng High Caps Marketing Corporation yung gagamitin natin. 1/2 teaspoon nga lang yung ilalagay natin dito kasi sobrang concentrated nito. Malasa na tsaka sobrang makulay na. Kaya yung isang bottle ng 100 ml na to, ang dami mo na mapagagamitan kasi sobrang tipid niya. Kita nyo naman 'di ba? Sa 1/2 teaspoon, sobrang ganda na ng kulay. I-transfer to sa isang bowl, lagyan ng cling wrap and then palamigin muna bago ilagay sa chiller. Next step, dito na tayo sa crackle na. Sinearch ko ba talaga sa Google yung pronunciation nito pero hindi ko makuha. Pasensya na. Pero madali lang tong gawin. So, meron tayo ditong 110 grams ng butter. Yung ginagamit ko dito is Buttercream Prime ng High Caps Marketing Corporation, syempre. Tapos, naglagay ako dyan ng 110 grams din ng sugar. Binit ko yan hanggang sa mamuti siya. Ganito, halos matunaw na yung sugar. Maglalagay naman ako dito ng 1 teaspoon ng Yum Emulco para dun sa ube flavor natin na cracklean. Then, ibibit ko ulit yan gamit ang hand mixer. Pagka pantay na yung kulay, maglalagay din tayo dito ng 110 grams ng all-purpose flour. Madali lang tandaan yung recipe kasi 1:1:1 lang. 1 part ng butter, 1 part ng sugar, 1 part ng flour. So, gamit yung spatula, minix ko na yan para hindi na tayo mag-overbeat and talagang flaky yung kakalabasan ng ating cracklean. Hindi siya matigas. Meron ako ditong parchment paper, nilagay ko na dyan yung ating paste, and then papantayin natin yan. Mga nasa 3 mm, kung gusto nyong mas makapal, pwede naman yung 5 mm na thickness. Ang mahalaga dito is mapantay nyo yung pagkakalapat sa kanya. After natin yan ma-flatten, iti-transfer ko yan dito sa tray, and ire-rest ko to sa freezer. Mga within 3 to 5 minutes, nakaset na to kagad. Pero mamaya-maya pa naman natin to gagamitin. Pero mabilis lang yun mag-set. So, para naman sa ating choux pastry, meron ako ditong 1 tablespoon ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 120 ml ng milk, 120 ml ng water, and then 1/2 cup o 110 grams ng butter. Mas okay sana kung yung butter natin nahati-hati na natin ng maliit pero hindi ko nagawa. So, yan. Hinalo-halo ko siya hanggang sa matunaw yung butter. Iintayin natin kumuluto ng kaunting-kaunti lang, soft boil lang, pagmasdan nyo yung gitna ng pan natin. Kapag ka nakikita nyong bumubula-bula na yan, pwede na natin ilagay yung ating 160 grams ng bread flour. Pwede din ang all-purpose flour. So yan, dire-diretso lang yung halo natin. Pipiin nyo yung mga lumps ng flour para matanggal. Mag-combine siya ng maayos. Lulutuin natin to for 4 to 5 minutes. Mas maganda kapag yung choux pastry nyo dry na dry. Wala kayong makikitang, alam niyo yung parang hilaw na hilaw sa loob. Talagang hollow lang siya. Makapal yung malutong yung crust and then hollow yung loob. Yun yung sekreto doon. Lutuin nyo ng maayos yung choux pastry within 4 to 5 minutes. After nga nun, tinatransfer ko yan dito sa bowl. Papalamigin lang natin to ng konti kaya ako siya inispread ng ganyan. And sa separate na container, magbabasag tayo ng 4 na pirasong large na itlog. Kapag ka mga small size o medium size yung mga itlog nyo, gawin yung 5. Binati ko lang yan and then kapag ka malamig na yung choux pastry natin, unti-unti nating ibubuhos yung itlog habang minimix natin ng hand mixer.
Yan, hanggang mag-combine siya. Pag walang hand mixer, wag mo na itong gawin. Charot. Hindi. Kaya naman to ng spatula o ng whisker. Medyo matagal nga lang, pero kaya. I-mix natin to until well combined, pero yung pag-mix nito, tapusin natin ng spatula para siguradong pantay. Ito na nga yung choux pastry natin. Pwede mo tong gawing eclair, pwedeng churros, so creme puff yung gagawin natin today. Nilagay ko yan sa piping bag. May round tip akong ginamit, pero kung wala kayong available, okay lang din. Gupitin nyo na lang. And dinoble ko. Kasi medyo matigas to, baka sumabog. Dito naman sa ating pan, nagmamark lang ako dyan gamit yung flour and cookie cutter para hindi na tayo nahihirapang may spaces talaga na nakatakda. Nakatakda. So, para pantay-pantay yung pagpapipe niya sa kanya, bumilang kayo. Katulad nitong size na to, medium size na to, bumibilang ako niyan habang nagpapipe ng 1, 2, 3, 4, 5, angat. 1, 2, 3, 4, 5, angat. So, ganun lang para pantay-pantay yung pagkakapipe. Natatandaan nyo yung kaninang ginawa natin? Ito na yon, kinakat ko lang din to gamit yung round cookie cutter natin. Matigas to pero mabilis din to lumamot sa room temperature kaya bilisan nyo yung kilos. Bago ko siya ipatong dun sa mga choux pastry, binabasa ko muna yan para after baking, hindi nangangalas yung nasa ibabaw niya. Talagang nakadikit siya. Yung mga pinagtabasan, ang gagawin nyo lang doon, pagsama-samahin nyo ulit, i-flatten nyo ulit, and then palamigin sa freezer. Pag nag-set na, i-cut ulit, and then katulad ng ginagawa ko dyan, dire-diretso lang yung patong hanggang sa maubos na. Ganun lang. Yung presyo nito sa mga bake shop, around 65 to 90 pesos each. Itong size na to, mga medium size lang to. So, kung gusto nyo lakihan, okay lang. Ito na yung pinaka-importanting part, yung pagbe-bake sa kanya. Pinirihit ko yung oven ko to 200 degrees Celsius. Kapag ka merong upper heat settings yung oven nyo, mas maganda. Iset nyo lang yon ng 180. First 20 to 25 minutes, 200 degrees Celsius yung temp. After nun, babaan nyo to 150 degrees Celsius and i-bake nyo pa ng 20 to 25 minutes. Huwag na huwag nyong bubuksan yung oven, magko-collapse yan, pabayaan nyo lang doon. After nung time na yon, pinababayaan ko pa siya sa loob ng oven for 5 to 10 minutes para lang siguradong dry. Habang pinapalamig natin yung mga creme puff natin, ito na yung custard natin kanina. Imimix ko lang yan hanggang maging smooth ulit. Then mag-a-add tayo ng cream, pwedeng all-purpose cream, pwedeng whipping cream, mga 200 grams. Yan. Imimix ko yan hanggang maging smooth. Sinasabi ko sa inyo, ang sarap nito. Mas masarap pa to sa ice cream be. Pwede nyo ngang i-frozen yung creme puff nyo. Then yun na, texture na to ng ice cream. Promise. Nilagay ko yan sa piping bag. Dinoble ko ulit para kahit pigain natin, maglagay tayo ng pressure, hindi mananabog. So yan. Once na malamig na yung creme puff natin, gamit yung gunting, bubutasan ko lang yan na maliit. And then, yun, pipe lang tayo ng pipe ng palaman. Sa bake shop ko dati, ginagawa ko, hinihiwa ko lang yung gitna niyan and then pipe ng palaman. Ngayong pinuno ko siya dito sa bottom, kinulang ako ng custard. So, ang gagawin nyo kapag ganito, yung bubutasan nyo siya sa puwitan tapos pupunuin nyo siya ng custard, ay doblehin nyo yung recipe ng custard natin dahil kukulangin kayo. Grabe, ang sarap nito kaya please itry nyo yung recipe natin. Basta sundan nyo lang yung mga instruction, magagawa nyo to. Medyo mahirap tong gawin pero pagka nagawa nyo, alam niyo yun, talagang parang achieve na. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mali ang lutong tinapay. Bye-bye!